Toby Tiangco, mga sangkay, mayroon pong pasabog at dito nga po winasak mga sangkay itong si Zaldico. Hello, what's up guys? This is me. I'm back for another vlog today. Kamusta po kayo mga kababayan, mga solid sangkay na nanonood ngayon? At ito nga po pag-uusapan natin, mga sangkay, itong matinding revelasyon ngayon ni Toby Tiangco tungkol po dito mga sangkay kay Zaldico. Nako, marami po ngayon ang talagang namang titindig ang kanilang balahibo mga sangkay tungkol po dito sa malaking pasabog ni Toby Tiangco. Anyway guys, before we start, no, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, nakarating na nga po pala tayo sa 1.59 million subscribers. Ang dami na po natin mga sangkay dito sa YouTube. Kaya naman kung hindi ka pa po nakakapag-subscribe, makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood naman po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Alright guys, ito na nga mga sangkay. Pag-usapan po natin ito. Kasi, itong si Zaldico, mga sangkay, matapos magturo sa kanyang peking testimonya laban po kay PBBM na siya daw pong mastermind. Nako, dito na siya winasak mga sangkay ni Toby Tiangco. Si Toby Tiangco, kilala po natin yan mga sangkay na neutral. Bumabanat kay Martin Romualdez nakaraan pa at kay Zaldico. At marami po siyang binunyag dito mga sangkay. Ngayon, eto po, pakinggan po natin yung isiniwalat niya. Sa sinasabi ni Zaldico na wala daw po siyang natanggap. Kasi sabi ni Zaldico mga sangkay, ano daw siya inosente daw siya. Maniniwala ka bang inosente? Anak ng toka. Diba? Inosente daw siya. Hindi daw siya nakatanggap ng kahit 5 duling. Ganon po siya kalinis at kabanal. Kaya nga mga sangkay, marami po ang natawa nung marinig nila yan. Ang lupit din naman pala nito. Tapos, ito na mga sangkay, ang pasabog. Ikaw ba, may papagawa sa yung mali? Papayag ka na wala kang parte? O, may mga sinasabi si Saldi na totoo. Meron din naman na hindi natin dapat paniwalaan. Diba? Kasi hindi siya logical. Paano ka naman sasama sa holdapan ng bangko kung hindi ka naman bibigyan ng parte? So, anong kapalit doon sa pinapagawa sa kanya? Ano yung sabi niya? Papapatay siya ni Martin Romualdez pag umuwi siya. Siya daw ang ginawang poster boy. Okay. Naniniwala ako na tinatakot siya ni Martin Romualdez. So, ang makakaturo lang direkta kay Martin Romualdez ng lahat nito is si Zaldico. Diba? So hanggang doon, totoo. Okay, yun po, malinaw mga sangkay, yung pasabog ni ni Toby Tiangco. Ngayon, himay-himayin po natin. Kung babalikan po natin, mga sangkay, ito po yung aircraft assets na link kay Congressman Zaldico. Ayan po, tingnan po ninyo ang lulupet ng mga sasakyan na ito, mga sangkay. Tignan magkano yan. Halimbawa, ito na lang. Itong helicopter, itong chopper. Magkano? 919.16 million. Itong isa naman, yung Bell 407. 3 million US dollar. O sa Pilipinas, 172 million pesos. Itong Bell 206 B3, nagkakahalaga ng 650,000 US dollar o nagkakahalaga ng 37.3 million. Itong Gulfstream 350, ito eroplano na to mga sangkay, private. Nagkakahalaga ng 36 million US dollar o 2.7 billion pesos. Ganun kalupit mga sangkay, diba? Ito na, ito pa, yung Cessna 414A Chancellor. Nagkakahalaga ng 700,000 US dollar or 40.2 million. Ito po ay isang private plane din.
So ito mga sangkay, itong Agusta A109E, magkakahalaga ng 6.9 million. Pambihira, ang mahal pala na ito US dollar po yan o nagkakahalaga ng 396.3 million pesos. So ito pa mga sangkay, ito pang isang eroplano. Ayan nagkakahalaga ng 340,000 US dollar or 19.5 million pesos. So ito ang pinakamahal, itong 2.7 billion pambihira. Kaya tama ang sinasabi dito mga sangkay. Ito, pakinggan po natin yung sinasabi ni Toby Tiangco para mahimasmasan yung mga DDS na crocodile warriors dyan. Okay? Para mahimasmasan lang po sila. Ito mga warrior ng mga buhaya. Pakinggan po natin to. Ikaw ba, may papagawa sa yung mali? Papayag ka na wala kang parte? Ikaw ba, utusan ka ng isang nagbebenta ng pulburon. Utusan ka, tapos walang kapalit, papayag ka ba? Napakahirap na trabaho niyan. Buhay mo yung nakataya dyan, walang kapalit, papayag ka ba? Siyempre hindi. Bago po yun ma-execute, may deal na sila ni Martin Romualdez. Mga sangkay. 'Di ba? Kaya nga, mga sangkay, sa mensahe na binitawan ni Zaldico, anak ng tokwa, hugas kamay ang ginawa niya. Hindi talaga siya nagsasabi ng totoo. May mga sinasabi si Saldi na totoo. Meron din naman na hindi natin dapat paniwalaan. Ayan po ang punto, mga sangkay. Si Zaldico may mga sinasabing tunay. Pero mayroon din pong hindi totoo. Halimbawa na lang, yung pagtuturo niya kay Martin, totoo. Kasi sila lang naman talaga dalawa yung sanggang dikit. Sinabi po mismo yan ni Toby Tiangco. Pero yung mali, na hindi dapat paniwalaan, yung si BBM na iuugnay sa kalokohan nila. Bakit? Kung kabahagi si BBM dyan, sa tingin nyo, ikakanta niya yan? Sa tingin nyo, sasabihin niya yan? Sa tingin nyo, magpapaimbestiga si BBM na alam po nating lahat kung siya ang mastermind, siya ang ituturo ng mga yan. Ang ebidensya ay pupunta sa kanya. Di po ba? Ang ebidensya ay pupunta sa kanya. So, hindi po siya ganun. Kumbaga, common sense lang mga sangkay. Diba? Imposible na ikaw yung mastermind, ituturo mo. Sasabihin mo, ito yung problema. Kung ikaw yung mastermind, tatakpan mo yan ng tatakpan. Kahit anong mangyari, pagtatakpan mo ng pagtatakpan. Di po ba? Wala nga tayo sa punto na to na nag-uusap-usap tayo patungkol dyan kung hindi kinanta ni BBM Pero dahil kinanta ng ating Pangulo, eto tayo ngayon, nagkikwentuhan tayo at may malalimang investigasyon. Di ba? Kasi hindi siya logical. Paano ka naman sasama sa holdapan ng bangko kung hindi ka naman bibigyan ng parte? Di ba? Yung palang ang punto doon, mga DDS. Ano ba? Gamitin nyo yung utak nyo. Libre yan. Binigay yan ng Diyos. Gamitin nyo. Hindi porket nagsalita si Zaldico at itinuro si PBBM. Siya na, tama na yung Zaldico. Anak ng tokwa. Sabi pa nga, yung mga magnanakaw, yung mga kurap, eksperto yan sa pagsisinungaling. Professional yan sa ganyang bagay. O, kita nyo. Sa sobrang professional, pati kayo napapaikot. Diba? Sa bagay, pag DDS nga naman, alam nyo na kaagad yun. So, anong kapalit doon sa pinapagawa sa kanya? Ano yung sabi niya? Papapatay siya ni Martin Romualdez pag umuwi siya. Siya daw ang ginawang poster boy. Okay. Naniniwala ako na tinatakot siya ni Martin Romualdez. Yan. Tunay. Yan ang sinasabi ni Toby Tiangco. Naniniwala siya na tinatakot siya ni Romualdez. Ang makakaturo lang direkta kay Martin Romualdez ng lahat nito is si Zaldico. Diba? So hanggang doon, totoo. Yun yung totoo, mga sangkay. Pero yung idadamay pa niya yung Pangulo, Diyos mio, Marimar. Alam niyo kasi, ganito lang yan. Yun po yung pinaka-exit ni Zaldico. Yun po yung pinaka-exit niya. Na ituturo ko pati si BBM kasi pag natanggal si BBM, absuelto ako. Pero kung ituturo ko lang si Romualdez, parehas kami, pupulutin sa kangkungan.
That is why nakikipagkasundo ngayon itong taong to sa mga kalaban ni PBBM. Bakit? Kasi nga po, may kapalit na kalayaan. 'Di ba, mga sangkay? Yun yung punto ni Toby Tiangco, and I hope na nahimasmasan po ang iba dito. Ano po ang inyong opinion? Comment down below. Mayroon po tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito sa YouTube ngayon din. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.